Magandang umaga, sir. Yeah. Kailan kaya maayos ang Morning po. kanal? Good morning. Yan dito sa gitna ng kanal para kasi di maaaring dito. Apo. May langis to eh, may langis. Apo, apo. Sige po. Hindi, ano ba yan? Yan na, sagot ang problema. Yung mura na lang. Morning. Morning, good morning. Sarili. Masayahin. Sabi sa kuya mo. Opo. Oh, bakit? Yan po yung asawa. Hindi na daw kailangan ng bigas. Dito dong. Dito sir, may nangungupahan din po dyan. Bali, 2 pamilya po kami dito sa loob. Magkano yung binabayad niyo dyan? 1.5 po per month.
Lagay ko lang muna. Tayo din ay matapangkan din ay. Ano talaga? Parang kung makapagtama sa dito eh. Dalawa yun eh. Ito, participate yan. Kain tayo, sir. Nag-aanim itong bago ito pagdaan. Nagtatali ng mga ano, mga sumikal. Nagtatali ng mga kahit wala pang poste, ay nagtagtuan lang. Bukas na, kung makalaro na ka bukas, makuro yung gamit. Hindi mo kumain po ito. Hindi mo lang. Wala pang gitna yan ha. Wala pang gitna yan. Ba't wala pang gitna? Hindi pa. Parang yung kan ko naman alam ito. Tapos ang panhay ito, kung po yung tira.
po si Jessa, 23 years old. Ito naman po yung anak ko, 4 months old po. Eh, nasan nga pala yung mga magulang mo, Jessa? Bali, broken family po kami ngayon. Yung mama ko nagtatrabaho po kasambahay. Papa ko naman po, security guard. 3 po kami magkakapatid. Yung dalawa ko pong kuya, may sarili-sarili na din pong pamilya. Tapos, ito ako, pamilya na din. Eh, yung trabaho ng asawa mo. Extra lang po sa construction po, labor. Eh, magkano naman ang kinikita niya? 400 lang po araw. Eh, paano kayo nakakabayad dyan? Eh, po 400 pesos ang sahod ng asawa mo. Pinagkasya na lang po kada sahod. Tatago ng pambayad sa bahay. Tapos budget talaga. Utang din pag walang talaga. Okay. Ako po si B-Boy. Nakasama po ni Jessa. 22 years old po. Sa ngayon po nag-extra po muna ako ng construction para po makatulong sa kanya sa pang-araw-araw na gastos dito. Pangalawang araw ko pa lang po. Eh, asan nga pala yung mga magulang mo? Magkaiwalay po sila eh. Ang papa ko po nasa probinsya po, tapos ang mama ko nandito po sa... Ang trabaho ng mama ko ay lang po, mananahi lang po. Eh, hindi naman po anong kita niya. Paminsan-minsan lang po kapag may nagpapatahi. Ano yung broken family ka rin? Yes po. So, pareha pala kayo. Opo. Ilan naman kayo magkakapatid? Kami po, 4 po kami. Pang ilang ka? Bunso po. Parehas po kami bunso nito. Inaantay ko lang po yung yung mapapasukan pong maayos-ayos na trabaho. Kaya ngayon po, may extra lang po ako dito. Para sa ganun, may panggastos kami sa araw-araw. Ayan. Dati po, nung wala pa po akong anak, nagtitinda-tinda po ako ng barbecue sa labas namin. Kaso, ngayon nang nagkaanak ako, nagastos yung puhunan namin sa panganganak. Kaya ngayon, gusto ko sana magkaroon ng konting puhunan sana. Makabalik sa pagtitinda para makatulong din sa pinakasama ko. Magkano ba yung puhunan mo doon? Maliit lang po. Nasa 1K lang po. Kasi hindi din po kasya yung sinasahod din ng sa pinakasama ko. Sakto lang din pangkain ng pang-araw-araw. Ang bayad utang. Dito naman sir, dito kami umukuha sir ng tubig pag naulan, dyan naman nadiretso. Dyan nga lumuha ng panlaba, ligo. Itong na to? Tangke na to? Opo. Kung init-init naman po, walang ulan, papaigit po kami, 100 po kada drum. Dito? Opo. Ito. Ngayon nagpaigib kami, kagabi, nagpaigib kami pang pang saing. Dito yung panligo nyo. Ganyan. Opo. Eh, paano yung pang-inom nyo? Lang po, mineral po. Bumibili na lang rin ganyan. So, kanya-kanya kayong drum dito. Opo. Mahirap yung tubig na po. The Philippines is a Catholic country. The Philippines is a Catholic nation. In fact, sa buong kontinente ng Asia, ang bansang Pilipinas ang may pinakamaraming Katolikong deboto. Tama o mali? Tama, hindi ba? Ngayon, sa 10 utos ng Diyos, malinaw na sinasabi na bawal pumatay. Tama o mali? Tama, hindi ba? Tama. So mga kababayan ko, malinaw
na sa mga mata ng Diyos ay hindi tayo pwedeng pumatay. Malinaw na isinasaad sa 10 utos niya, na kabilang sa 10 utos niya, na tayo ay hindi pwedeng pumatay ng ating kapwa-tao. Malinaw yan, mga kababayan. Mga kababayan ko, walang batas na nagsasaad sa bansang Pilipinas na pwedeng pumatay. Walang batas na isinasaad sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas, na pwedeng pumatay ang kapulisan ng ganun-ganun lamang, nang walang sapat na dahilan at walang due process. Tama o mali? Uulitin ko walang batas sa bansang Pilipinas na nagsasaad na tayo bilang isang mamamayan at ang kapulisan o ang militar ay pwedeng pumatay ng ganun-ganun lamang. So ang bottom line ng sinasabi ko, mga kababayan ko, ay hindi pwedeng pumatay. Illegal ang pumatay. Illegal ang pumatay. Okay? Alam nyo, mga katoto, ang mga taong nauhumaling sa masama o illegal na droga ay dapat ituring na biktima. Hindi dapat sila ginagawang suspect. Hindi dapat sila tinutuligsa. Hindi dapat kinikitil ang kanilang buhay. Dapat nga tinutulungan sila. Dapat ituring silang biktima at tinutulungan. Dapat dinadala sila sa rehabilitation center at tinutulungan at ginagabayan. Hindi yung tinutuligsa at pinapatay. Mali yan, mga katoto. Mali yan. Alam nyo, mga katoto, ang mga biktima ng extrajudicial killings ni Duterte ay hindi lamang ang mga drug users at hindi lamang ang mga small-time drug pushers. Maraming naging biktima ng extrajudicial killings mga dissidents, mga political activists, mga progressive thinkers, progressive leaders, mga union organizers, union leaders, mga kritiko ng pamahalaan ni Duterte, at merong ding mga professors, mga UP professors, mga UP students, at merong ding mga hukom, mga judicial judges. So, uulitin ko ang mga biktima ng extrajudicial killings ni Duterte ay hindi lamang mga drug users at small-time drug pushers. Okay? Mga kababayan ko, maging tapat at mapagmahal sa inang bayan at sa inyong kapwa Pilipino. Hindi sa isang politiko o mga politiko na pilit kumokontrol ng ating lipunan. Mga kababayan ko, ang mga politikong humahalik sa puwet
ni Rodrigo Duterte ay walang dudang walang pagmamalasakit sa kabutihan ng mga Pilipino. Sila ay walang pakialam sa pagdadalamhati ng mga pamilyang namatayan at naging biktima ni Rodrigo Duterte. Malinaw, napakalinaw na ang kanilang hangad ay ang pangsariling interes lamang. Good news mga katoto! Good news! Na-serve na ang warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Arestado na siya mga katoto. Arestado na at nasa kustodiya na ng mga pulis. So sana magtuloy-tuloy na ano? Sana ay tuluyan ng makamit ang hustisya ng mga biktima ng satanas/demonyong Duterte na yan. At kayong mga kababayan ko, gumising na kayo. Tama na ang pagpapabudol sa mga Duterte na yan at sa mga kaalyado nila. Maawa naman kayo. Maawa kayo sa mga biktima ng Rodrigo Duterte na yan. Ito lang yung sinahod ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali magbabayad tayo ng utang ngayon. Saka bibili tayo ng bigas. Ang tayo nagkita na. Yung sa utang natin nasa 280. Tapos, Bigas. 3 kilong bigas. 160. 166. Ilan na lang yung nakikita Bali matitira dito yung tawag. na budget na yan. Tatagi na lang natin. Ito yung pan araw-araw naman sa sunod. Budget. Elisa, bayad ako ng itong 258 plus dalawang isang card, diba? Bata lang dito,
nakikita ko eh. Sinagad ko na po yung bigas para hindi na problema po yung bigas sa amin. Bali pang ulam na lang po yung problema namin. Ano gagawin mo? Sasali ka doon? Bakit sumali ka? Magkano ang ano, per balde? 5 piso po. Yan lang yan?
Hirap talaga tubig dito, sir. Minsan nga, umasa kami pag umuulan eh. Sahod lang. Jessa, kamusta naman yung pagsisarili niyong dalawa na malayo kayo sa magulang niyo? Mahirap po, sir. Bakit? Siyempre, kailangan po namin pagsipagan talaga para makarao sa pang-araw-araw namin. Sobrang hirap ng panahon ngayon. Malayo rin po kami sa mga magulang namin eh. Kailangan talaga sipagan. Alam ba ng mga magulang yun na nagsasama na kayo? Yes po. Opo, alam naman po. Lalo na ngayon, sir, nagtaasan talaga ng sobra yung mga bilihin. Lalo na yung bigas, sir. Wala namang nangyari sa pangako ni Marcos na 20 pesos na bigas. Mas lalo nga pong tumaas ngayon. Umabot na ng 62 per kilo. Okay, Jessa and B-boy po. B-boy. Sige. Para makatulong sa inyong dalawa, meron akong ibibigay na cash money na pinabibigay ni Comrade Mark. Para rin makatulong sa inyo, ha? Sige. Ito. Para naman, sino ba tatanggap? Ikaw na lang. Sige, ganun mo, ha? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos para sa inyong dalawa. Maraming salamat. Ayan, nanonood siya. Marami pong salamat, Sir Mark. Sana po marami po yung matulungan na katulad namin. Nag-iirap po. Sana magtuloy-tuloy pa. O anong gagawin mo dyan sa pera? Bibili si sir ng sir, bigas po, grocery. Gamit din ng baby namin, sir. Asa si baby tulog? Ang sarap na tulog mo. Tapos yung matitira siguro, sir, tatabilin po namin. Kasi mahirap po talagang walang permanente trabaho, sir. Wala ka na palang trabaho, no? Yes. Oo, maghanap pa ng trabaho kasi meron ka ng obligasyon. Yes. May pamilya ka ng bubuhayin. Okay? Okay. Magsikap. Ha? Huwag mo na susundan si baby. Okay? Sige. Paano mauna lang eh. Sige. Congratulations, ha? Sige. Welcome. Alam nyo mga katoto, talamak ngayon sa bansang Amerika ang pangre-raid at pang-aaresto ng ICE agents laban sa mga undocumented immigrants. Sa mga kababayan kong Pilipino na unfortunately walang legal documents sa bansang Amerika, mag-iingat kayo. Okay? Mag-iingat kayong lahat. Okay? Maraming news reports o maraming mga balita na may mga pagkakataon na yung mga ICE agents na yan ay nang-aaresto at nangre-raid kahit walang warrant. Kahit na walang warrant of arrest. Illegal yan mga katoto.
illegal yan. Para sa mga kababayan kong undocumented immigrants sa bansang Amerika, know your rights. Okay? Know your rights. Okay? Hindi kayo pwedeng arestuhin ng kahit na sinong ICE agent kung walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Uulitin ko ha. Hindi kayo pwedeng arestuhin ng kahit na sinong ICE agent na walang warrant of arrest na pirmado ng isang judicial judge. Okay? Kung mayroong ICE agent na nangaharas sa inyo, sampahan nyo ng reklamo. Sampahan nyo ng reklamong administratibo. Okay? Again, sa mga kababayan kung walang papel o undocumented sa bansang Amerika, know your rights. Mag-iingat kayong lahat. Okay? To all my fellow US citizens, resist! Okay? Resist! Ating labanan ang halimaw na yan. Ating labanan ang authoritarianism ng halimaw na yan at ng kanyang kaibigan na si Elon Musk. Okay? Resist! Uulitin ko, labanan natin ang authoritarianism ng orange monster na yan at ng kanyang kaibigan na si Elon Musk. Okay? Resist!